Hi, welcome sa ating Java tutorial for beginner series. Ang ating pag-usapan ngayon ay ang inheritance. Ang inheritance para sa akin ay ang superclass share a set of attributes constructor by using super keyword and methods. So ngayon bibigay ako ng halimbawa sa atin na tulad ng ating training na enrollment system. So sa enrollment, mayroong mga involved na tao, mayroong user, mayroong instructor, mayroong estudyante. So ngayon, uh, lahat ng tao ay gagawa tayo ng isang halimbawa na person, okay? So lahat ng estudyante, person at saka instructor or user, lahat sila ay person. So makigamit sila ng mag-extend sila sa person na class, okay? So gagawin natin ngayon ay gumawa tayo ng person na superclass, okay? Okay, person. Okay. So sa person, private, string. So string lang yung ID natin. Okay, private, yung ID. For example, sa enrollment system, merong ID. So string, gumawa tayo ng first name. Lahat ng person may first name. String, then hindi na tayo, for example, hindi na necessary na uh, gumawa tayo ng middle name kasi meron namang person na walang middle name, so surname, okay? Ito lang yung pababain lang natin yung mga attributes, halimbawa lang naman ito. Okay, so i-right click natin tong variables, then refactor, then encapsulate fields, then para ma-check yung lahat ng getter and setter, is select all, then refactor kung hindi ninyo ito hindi pa ninyo ito na nalaman, so pakibalik yung topic na encapsulation. Okay, so ito na, nakagawa na tayo ng mga generated na setter and getter and setter. Okay, so uh, sa susunod gawa tayo ng student na class. Okay, so ito yung student, isang person. So gawa tayo ng uh, variable dito na private, string. So ang estudyante merong course, okay? So right click natin to, then refactor, then encapsulate fields, okay? Refactor kasi matagalan tayo kung atin pa yung type. So dito sa enrollment system ay merong user. So gamit tayo ng user na class or ating model private. Okay, gawa tayo ng ang user merong ID, pero dito na lang tayo makagamit ng ID sa person. Dito sa user merong user name, then dito merong ding password, then okay. So tulad ng student, encapsulate fields natin to, gawa tayo ng getter and setter. Okay, so dito sa ating main method, okay, so masishare yung attributes. Ito yung attributes, halimbawa ito sa user person. Okay, sa person, masishare itong mga variables at saka itong method sa mga subclass ng person like student and user. So dito, okay, gawa tayo ng isang constructor kasi sabi ko kanina ma-share yung instance variable or attributes and methods. So appeal, uh, um, yung constructor ay gawa naman tayo kasi masishare yung constructor. So gawa tayo dito ng parameter string. So involve lahat yung this, okay, then super na keyword, then ID kasi gamit ito sa inheritance, then string,
Okay, so surname. Okay, then balik tayo dito sa this keyword. ah nag halimbawa lang ito ng itong class. Okay, so itong class, so tinutukoy niya dito ay yung person, this person na class. Okay, so calling, okay, dot calling attributes or methods. So dito tawagin natin yung ID, then equal sa ating magiging parameter mamaya na ID. Okay, then this, then first name. Itong person na class, tatawagin niya yung attribute or method. Okay, then equal siya sa ito, sorry guys, okay, ito sa ating parameter. Okay, this. Okay, then surname, equal siya sa surname na local variable. Okay, so nakagawa na tayo dito sa ating student. I-extend lang natin to dahil ang student merong course naman. Dito person, para makagamit yung estudyante ay merong first name, ID at saka surname. So i-click lang natin to para mag-add ng constructor from student. Okay, so dito dadagdag tayo guys ng course kasi student na um, class ito. So para okay, para makalagay ng okay, ng description na course. Okay, dito yung super ay tinutukoy niya yung super class. Okay, yung super class merong ito yung constructor na tinutukoy niya. So ano yung constructor na parameter niya ay ito, tatlo. Okay, ID 1, first name 2, then 3 surname. So ito yung tinutukoy niya dito, 1 2 3. Okay, so dito tawagin naman natin itong student na ito ay tatawagin natin yung course, then equal, then course na this parameter. Okay, then semicolon. So ngayon mamaya natin yan um, i-discuss yung parameter na ganyan, kung bakit ganyan. Then extend yung person, then mag-area add parameter ulit, constructor, sorry. Then next dito dadagdag tayo ng username, then string password. Okay, dito tatawag naman tayo ng itong person, itong username, itong user, tatawagin natin yung username na instance variable sa itong user na tinutukoy niya, this, which is itong class na ito ay ang super. So tatawagin niya yung local variable, then ano yan, instance variable, then ito yung equal sa parameter, then this, then set password dot password, then password. Okay, tatawagin niya yung parameter na password. Okay, dito tayo itetest na natin yung program. Okay, dito ay halimbawa student, okay, equal new, gawa tayo ng object na student, instance of student, then gawin natin yung itong student na object. So student, okay, yung parameter. Okay, so halimbawa merong code string man ito, so st for example, then code 1 o 10 18 for example. First name Aldrin, then surname Cubs, then course B is IT, B is IT. Okay, the next is user. Okay, user,
tatawagin yung user na class, gagawa tayo ng instance of a user, then gawa na lang tayo ng method, object, then user, tatawagin natin yung constructor. Then dito sa user, merong US. Okay, for example, user, then 8 out 10, 10. Yung ID niya, then ito, for example, okay, so first name, Aldrin, okay, Cooper. Okay, then password or username, admin. Then password, admin at 123. Okay, yun yung parameter na ating gagamitin. Then dito, gawa tayo ng, okay, dito, gawa tayo ng method dito kasi merong share of methods, private, public, para ma-access yon sa ibang class. Then void, no return, okay, show, print, um, student, okay, then system, then student info, okay, then next, ID, then tatawagin natin yung ID, get ID. So automatic na yon na makukol natin yung ID na ito, okay, get ID, no person, okay, ito yung method na ito, get ID, kasi naki-extend tayo ng, okay, dito sa student, okay, student, kasi nakigamit tayo ng extend, ginamit nating extend yung person. So yung attributes at saka method ng person ay na-share niya sa student, okay. So dito, next, system, then example, first name, okay, then get first name, okay, the next, system, then surname, then sa surname, then plus concat natin, get surname, then yung isa pa sa course, okay, then dito na sa method na ito ay gagamitin na natin. Dito nakigamit tayo sa person, dito naman ay nakigamit tayo dito sa student na method na get course. Then kopyahin lang natin to, copy, then punta tayo sa user, then gawa tayo ng method, okay, print student, okay, sa dito user, print user, then dito username, then username, then dito okay, okay, password, okay. So yung method na ito ay ating get password, okay. So ito, print natin itong mga information na ating nilagay. So una, user, okay, dot, yung tatawagin natin yung method na print user, then sa susunod ay yung student dot get, kukunin natin yung print student,
So ito na, gagawa tayo ng um, space. Okay, new line. Then print. Okay, new line. So dito, mag-print tayo ng multiple new line. Okay. 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 Pasensya na. Okay, new line. Then user, print niya yung user, then itong student. Okay. So, run muna natin bago natin i-explain yung code. Okay, ito na. Ay, napiprint na yung student information. Okay. Ating, okay. Ito na yung student info. So, student, okay. Nagkamali ako guys. So dito, muna ay palitan natin yung user. User. Okay. Info. Then dito, okay, so save, then click this main method, run. Then tingnan natin ulit yung kung paano. So ito na. Una yung method na call natin na print user. So print niya yung user, first name ko, first surname, username and password. So nakigamit siya sa variable ng okay, user gamit yung extend na keyword. So dito, okay, sa susunod nagprint siya ng multiple line. Then dito, tinawag natin yung student na object, then yung method na print student. Okay, so dito print niyo yung itong student information, then user information. So ito yung kabuuan ng inheritance. So dito sa person, makikita ninyo, okay, dito ito yung dineclare natin na common nila na constructor. So meron yang common. Ito yung super. Pero dito ito yung constructor na person, pero pag i-extend na natin 'yon, okay? Gamit ng extended person, uh, for example, meron naman tayong bagong attribute, hindi naman natin pwedeng hindi natin idagdag kasi dito sa ating main nakidagdag tayo ng course. So dito sa ating student, idagdag natin dito at saka gagamitin lang natin yung share na method. So paano gamitin yung person na constructor, ito yung paggamit para ma-share yung constructor. So ID, then kung ano yung equal sa student ID na dito sa ating nilagay, for example ST 10E10. Okay, dito yung ST 1018, dito yung value tatakbo, din dito yung ST 1018 then equals sa ID, then equal na siya sa dito sa private na ito. Then tinawag natin itong get ID sa dito na methods, ano yun, dito sa student. Okay, sa student. Okay, so yung object guys dito, ito yung object yung nag-save ng information sa ating constructor. Okay, ito yung equal natin sa ating object, which is sa ating instance, ating class na student. Okay, so ito yung, for example, tanggalin muna natin to. So ito yung student na object. So hawak niya yung itong information na ito. Okay? So gamit niya yung constructor. So dito ginamit na rin niya yung constructor ng student. Okay, so
ginamit niya, at saka sa kanyang constructor, inside sa kanyang constructor, ito yung statement, ginamit na rin niya yung person na constructor. Okay, so nakigamit siya ng mga variable dito. Okay, pero yung value guys, hindi niya pinalitan yung value ng course. Ang course is still walang laman. Pero dito lang tumakbo talaga. Yung value niya dito, itong data na ito ay nakigamit siya sa ating constructor na student, then equal niya ito dito sa ating object. So dito sa ating object um, meron ng data na ito. Pero nakigamit lang siya sa constructor. Then pag abot dito, tinawag niya yung method na print student ito. So gamit niya yung constructor na ito, ay magagamit niya yung mga variable. Itong course at saka variable ng ating superclass na person. Ito. So ginamit ng student ito na constructor, so magagamit na rin niya itong variable na equal. Okay, pero kung ating tatalakayin, itong person na ito, wala silang mga value, kundi ito lang yung student, okay, na object. So I hope na maliwanag sa inyo yan guys. So see you next video. So ating tatalakayin sa susunod yung abstraction. Pero isang paalala na ito yung ikalawang uh, um, pillar of object oriented. Okay, so na-discuss na natin yung last previous na ito na previous na video na ito, yung encapsulation, at saka ito yung inheritance, next abstraction, maybe interface, and sa susunod ay yung polymorphism. So I hope na maliwanag sa inyo ito, at sana matapos tayo sa pagkatapos dito sa basic, then punta tayo sa swing, pagkatapos punta tayo sa MySQL at saka sa training. So I hope subscribe kayo kung bago kayo sa channel ko. Maraming salamat. See you next video.